Dinuguan anak niya bilang panubos sa sala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman sa ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Happy First Friday! Maligayang kapistahan po ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. Ating pong palakpakan ng ating pong Jesus Nazareno sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Ngayon po ay First Friday of the month of June at dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Kapag sinabi po ang dakilang kapistahan, solemnity, ito ang pinakamataas na antas ng pagdiriwang higit pa sa anumang paggunita or pagdiriwang ng kapistahan. Lalo pa, ang Panginoong Hesus sa kanyang kamahal-mahalang puso ang ating binibigyang pahalaga. The most sacred heart of Jesus. Now, di ko na ho patatagalan, late na tayo. Kung atin hong hihimay-himayin ang salitang Ingles sa puso, which is heart, a 5-letter word, di ba? Heart, 5-letter word. Ano ho ang makikita natin sa gitna ng salitang ito? Heart. Letter A. Hindi ko na kayo pahihirapan. In between or in both sides, sa pagitan ng letrang A, sa heart, ano po? Merong E at merong R. Pag pinagsama ho natin yung tatlong titik na yon, E-A-R, ano siya? Anong salita? Ear. Ibig sabihin, kahit to sa simpleng salitang heart, ang nasa pusod ng salitang ito ay walang iba kundi ang pakikinig. Napakaganda nga ho nung aawitin natin mamaya sa komunyon. Listen to our prayer, heart of Jesus here. Ang puso ng Panginoon, the most sacred heart of Jesus, ay laging handang makinig. At pag ang tao, tulad ng Panginoong Yesus, nagkatawang tao para sa atin, pinakikinggan niya ang lahat nating mga sinasabi, lahat nating pinagdadaanan, lahat ng di natin sinasabi, ngunit nararamdaman niya sa kanyang pakikinig, ito
ang hinihingi rin sa atin ng Panginoon. Imagine, ang Diyos nagkatawang tao at minarapat na kung anong mayroon tayo, mayroon din siya. Upang kung anong kinuha niya at anong itinulad niya sa atin tulad ng isang pusong nasaktan, harinawa, ang puso rin natin ay matulad sa Kanya, pusong marunong makinig. Pusong marunong makinig. Kasi yung pusong hindi nakikinig, maingay. At pag sinabing maingay, kung ano-ano ang iniisip, kung ano-ano ang ipinalalagay, kung ano-ano ang pagtingin, hindi na nakikinig, hindi na marunong magbasa, hindi na marunong maghintay, hindi na marunong makaramdam. Ang tangi na lamang niyang inaatupag ang sarili niyang kagustuhan. Have you ever heard yun nung sabi ng iba, wala kang puso? Wala kang puso? Sana narinig nyo lang, sana hindi sinabi sa atin. Kasi pag sinabi sa atin, ano ako? Monster, walang puso. Pag sinabi mong walang puso, karumaldumal na, sukdulan na siguro tayong masama sa mundo. Dahil ang puso natin ay sagisag ng pag-ibig, sagisag ng pamamahal, sagisag ng taong marunong makinig. At ito po ang puso ng ating Panginoon. Pinakikinggan lahat tayo. Lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating nararamdaman, naririnig ng Diyos lahat ng iyan. At nawa, ito rin ho ang ating pagsikapan sa pagkakaroon ng panata at debosyon sa ating mahal na Poon, na ang kanyang pakikinig, pagdama, pagtingin, pakikiisa sa ating lahat, ay tutularan natin mula sa ating puso na nais nating isunod sa Kanya upang ang puso nating ito hindi magiging matigas, hindi magiging walang pakiramdam, kundi pusong marunong umibig, marunong makadama, marunong magpatawad, marunong makinig. Hingin po natin sa Panginoon, in His most sacred heart, sa Kanyang kamahal-mahalang puso, na ang puso natin magtulad sa Kanya, may pag-ibig, may pagpapatawad, handang makinig.